Lagot ka ngayon, Sen Tulfo, bistado na 1 billion booking na. Press Marcos, FL Lisa Araneta, Marcos na mutla. Ito yung mga matitinding pamagat na nababasa natin sa iba't ibang balita. Ayon, syempre, itong balitang ito ay nagmula kay Pinas Balita TV. Ayan, syempre, itong inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento ukol dito sa balitang ating mapapanood. So, wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon. Pasok! Ito ang nakakagulat, walang pagdadalawang isip at buong tapang na tinurigsa ng SMNI anchors, particular na si Ka Eric, si Senator Raffy Tulfo dahil sa mahilig di mo na ito sa grandstanding. Pero bago ang lahat mga Kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga Kapinas, matatanan na mainit ang naging sagutan sa pagitan ni Senator Raffy Tulfo at Secretary Carlito Galvez sa pagdinig sa Senado nitong nakaraang araw. Pinalaga ni Senator Raffy Tulfo ang di mo discrepancy na umabot ng milyong-milyong piso sa kanyang programa na pabuya para sa mga sumukong rebelde at nabalik loob sa pamahalaan. Ayon pa kay Secretary Carlito Galvez ay nagbibigay sila ng monetary reward na 100,000 pesos bawat sumukong rebelde, particular na ang MILF. Subalit ayon pa kay Senator Raffy Tulfo ay may katiwalaan dito dahil base sa nasabing record ay may isa 26,000 ang sumuko, subalit 4,000 lamang ang baril na turnover sa pamahalaan. Ayon pa nga kay Ka Eric Celes ay inakusahan na agad ni Senator Raffy Tulfo ang hari ng Armed Forces of the Philippines na magnanakaw kahit na wala naman itong sapat na ebidensya at marapat lamang na siya ang mapakita ng katibayan dahil nasa kanya ang burden of proof bilang nag-aakusa. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot-saring komento at reaksyon mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan kanilang sarili na maglabas ng kanilang hininga at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, "Oo nga, idol kita Senator Raffy, sagutin mo daw ang tanong ni lahat ng mga netizens na bakit nanahimik ka daw sa issue ng PCSO. Meron kasing akusasyon na gusto naming marinig kung ito ba ay totoo. Ikaw na lang pag-asa naming mahihirap at ipaglaban ang mga karapatan namin. Huwag naman sana maging totoo ang aligasyon nila. Sino pa asahan namin? Kanino pa kami lalapit pag wala ka na? Idol Sen Raffy, asikasuhin mo muna ang mga picture na pinakita mo sa Senado na totoo ang mukha na nanalo sa loto at ang damit lang ang ini-edit sa picture." Sabi ni Robles under oath. Ano ang executive session na sinasabi mo noon sa hearing sa Senado? Nagkahatian na ba? Nagtatanong lang po. Sagutin mo sir ang tungkol sa PCSO. Marami po nagtatanong at sinabi mo pa na maraming pinatay na mamamayan si Mr. Robles dahil sa pag-akusa mo sa bugos ang tumama sa loto. Nasaan na sir senador? Marami ang naghihintay para masagot ang mga katanungan ng mga mamamayan sa loto kung totoo ba o hindi ang sinasabi mo sa hearing sa Senado. Grabe, no? Kung meron mang mga espekulasyon na ganun. Tama ba yung mga sinasabi ko rito? Hindi. Kasi kung ikaw is nagsasalita ka, ganyan-ganyan, no? Talagang ikaw yung inasahan nila, no? Since day one, ikaw yung kasama nilang nakikipaglaban. Talagang gusto mong malaman ng katotohanan. 'Di ba? Alam naman natin si Senator Raffy Tulfo is talagang ganyan, no? Ika nga siya yung nagiging katulong mo, kasangga. Kaya nga kasangga, 'di ba? Yung kay Idol Raffy, may yung programa niya. Nagiging kasangga mo siya. So kung eto medyo parang nandito na sa may bandang kalagitnaan ka na, sa kainitan na. Tapos bigla kang bibitaw o mawawala. Ay, mahirap yun. O tapos mayroon pa palang balita na ganito, no, sa PCS. Totoo ba yun? Yung may mga ginaganon? Ako ano yan? Hindi basta nagkakusa si Idol, sa palagay niya ay walang basihan. Tama naman yung sinabi niya, dapat maging maingat and make sure na legit yung rebelde. Yung binigyan nila ng pera, lalo na sa mga sumukong mga rebelde. Pag pera ang pinag-uusapan, maraming nasisilaw kahit nga mga sinong pwedeng magsabi na rebelde sila, makakuha lang ng pera. Maging bastos sa mga magnanakaw at corrupt na tao dahil hindi nila deserve ang words na respect. End quote.
Ito, tila isang sabong ang naganap sa pagdinig ng Senado ngayong kahapon to, Eric. Kahapon nangyari ito. Ito ay matapos mag-akusa ang isang senador na may nangyayaring korupsyon sa programa ng gobyerno para sa mga nagbabalik loob na rebelde. Narito balita ni Troy Gomez. Ayun. Ba't ka nagagalit, Secretary? Because you're accusing us that our organization is corrupt. Yes, because napakalaking discrepancy. Nagkatensyon sa pagdinig ng Senado matapos magkainitan si Senator Raffy Tulfo at Presidential Peace Advisor Carlito Galvez Jr. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense ay tila umuusok sa galit si Galvez kasunod ng alegasyon ni Tulfo na may bahid ng korupsyon ang programa para sa pagbabalik loob sa gobyerno ng mga dating miyembro ng MILF. Sir, I beg to disagree na pinagkakitaan po sa yung decommissioning because I myself really implementing this. I would like to really to... Then show me proof. Kasi pag nakita ka sa akin ng proof, then babawiin ko. I will show proof, sir. Sa susunod na hearing. Yes, I will show proof that we are not corrupt. Ang alegasyon ng korupsyon Halatang galit na galit si si Galvez kay Tulfo. Nakikita mo sa hilat siya ng mukha niya eh. Pero si Raffy Tulfo kasi kilala naman natin ganyan eh. ay dala ng report ni Galvez sa komite. Binanggit ni Tulfo na sa report ni Galvez, nasa 26,132 na combatants na ang nadisarmahang rebelde. Pero nasa 4,625 lamang na armas ang naisuko sa gobyerno. Ang bawat combatant ay tumanggap ng tig 100,000 piso ay naman kay Galvez. Para kay Tulfo, may anomalya rito dahil ang cash grants na naipamahagi ng gobyerno ay umabot na sa 2.6 bilyong piso. O anong patunay na siya ay miyembro ng MLF? Ang isang patunay dyan yung baril para mabigyan siya ng cash assistance na 100,000 pesos. So therefore, pag may pupunta sa inyo dyan, nagsabi MLF, surrendery ako, nasaan yung baril mo? Alam nga ba nang pupunta sila, may dalang batuta lang o may dalang gulok. MLF ako, ito, ang armas ko, gulok. Ito 100,000, hindi man siguro ganun. Ganun lang ba, ang katibayan talaga pag may baril? Paano halimbawa, nagpunta lang siya doon, tapos meron lang siya, nagdala lang siya ng baril, pero hindi naman siya miyembro ng MILF o MNLF, hindi naman siya miyembro nun. Paano yun? Magdala siya ng mga baril, tapos, miyembro ako nun. Pwede kaya yun? Ba? Common sense lang po yun. So malaking anomalya. Nang sinabi ni Galvez na hindi sila korap, ay nilinaw naman ng senador na hindi si Galvez ang kanyang tinutukoy, kundi ang mga tao na nasa kanyang organisasyon ang posibleng korap. But I definitely take offense, Senator, that you are already telling us that there is a corruption. I believe that is not a correct accusation to us. Pero sa kabila nito ay nanindigan pa rin si Tulfo na may nangyayaring korupsyon. Ang pagiging defensive ni Galvez ay pinunahan na rin ng senador sabay hamon sa kalihim na magpakita ng ebidensya na hindi sila korap. I don't know, ba't ka nagagalit? Talaga merong corruption dito. I'll stand by what I said. There is corruption. Unless may prove nyo sa akin, then come back sa next hearing, prove to me na walang corruption, then ako mismo magsasabi wala palang corruption. Okay, we will just... And I would even apologize. Para sa Diyos at sa Pilipinas, para si Jinggoy no kitikilangan natin to. Troy Gomez nag-uulat, SMNI News. Alam niyo mga kababayan, si Tulfo talaga mahilig sa grandstanding. We will call him out on this. Yeah. If you accuse, you have to bring proof to that. So kung may discrepancy, huwag kang mag-conclude na may korupsyon. Pwedeng mayroon lang mga documents na kulang. Pagsalitain mo muna ang COA. Pagsalitain mo muna ang Finance and Review Committee ng Task Force Balik Loob. O sino pa mang, si Galvez pala nakakausap ninyo. And probably, the documents were not available immediately during that hearing. So, give the benefit of the doubt first. Maybe he's projecting. Baka tatakbo mo ito sa 2028 So, ang sinasabi dito ni Ka Eric, bago ka magbintang, is dapat ilabas mo muna yung mga ebidensya. No? Hintayin mo nang matapos lahat ng mga ebidensya. Kasi nga naman, mahirap talaga magbintang ka. Tapos hindi pa sapat yung ebidensya mo. Tapos kapag lumabas yung ebidensya, syempre ikaw din naman ang mapapahiya na hindi pala totoo yung pinaparatang mo. Ganun yun Presidente o mag-Vice President. But that is not the way to use power in the Senate or in the government. So we call out on this. We are not depending here. Secretary Galvez, Brother Franco, Ma'am Loreno, pinupuna din namin si Secretary Galvez sa kanyang back channel talks na ginawa doon sa Oslo sa mga CPP, NPA, NDF, international cadre operatives kina Joliet de Lima. But this is another issue. Nakikita natin dito, number one, ang may una pong may kagustuhan na palabasin na palpak, abusado at pinagkakakitaan ang mga Task Force Balik Loob and Rebel Returnee programs and compensation support and social welfare benefits na program sa pagbabalik loob namin mga rebelde ay ang CPP, NPA, NDF.
Kaya sana mag-ingat si Senator Tulfo sa kanyang pananalita at mga pagpapahayag na para bagang dinudugtungan niya at nire-reinforce ang propaganda ng CPP, NPA, NDF. Pangalawa, babalikan namin dito sa Laban Kasamaang Bayan, Senator Tulfo. He who accuses must bring forth the evidence. Discrepancy pa lang po nakikita ninyo. Those are objective observations. Those are not conclusive information yet. So, bigyan mo ng pagkakataon at kahihiyan ang ahensya ng gobyerno because you're also part of the government. And be careful, Senator Tulfo, na ang propaganda line ng CPP, NPA, NDF ang naging tungtungan ng iyong grandstanding operation. Palagi mong ginagawa yan sa Senado. So sana po, tingnan mo na hindi kalaban yung mga kaharap mo. So parang dito, ang nangyayari si Senator Raffy Tulfo, parang in short, para siyang laging nagpapabida. Parang ganun yung nasa sa pantaha ni Ka Eric. Ayun, parang gano'n na masyado siyang pumapapel, ganyan, pinapakita niya yung Pero para sa akin din naman, hindi ko naman pagtatanggol si Senator Raffy Tulfo, wala namang gano'n. Kasi sa akin, nakikita ko talaga siya na gano'n talaga. No? Mahilig siyang ganyan, mga talagang terya siya ng terya, tapos minsan, meron talaga siyang mga banat na parang hindi niya muna inisip. Katulad nung isang sundalo dati, 'di ba? Na pinaratangan niya ng kung ano-ano, 'di ba? Yung asawa nagreklamo kasi nga yung asawa niya ganto nang bababae daw, ganto, yung sundalo kasi yung lalaki, tapos nang bababae, tapos parang hindi na binibigyan ng ganto, na hindi nila alam na isa pala yon sa pinakamagaling na sundalo. Marami siyang na itutulong sa labanan, no? Tapos nga namatay yung sundalong yun. Siguro dahil sa stress na yon nung nalaman niya yung yung reklamo na yon, tapos medyo sinabihan pa siya ni Senator Raffy ng ganun, masasakit. Medyo ayan ang kaya napapag-isipan ngayon si Senator Raffy na dahil ba tatakbo ka lang siguro, kumbaga parang nagpapalapad ka lang ng papel, ganyan. 'Di ba? Parang ganun. Pero ako naman gusto ko naman yung ginagawang pagtulong ni Senator Raffy. Kaso nga iniisip syempre ng iba is masyado na parang nagiging exage. No? Pero tama lang yung ginagawa niya ni Senator Raffy na ipaglaban yung karapatan, lalong-lalo na labanan ng mga korupsyon. No? Maganda yung ginagawa niya. Pero syempre, nagiging feedback sa iba is nagiging exage, nagiging sobra na. Kaya lumalabas tuloy na parang pumapapil lang siya, parang ganyan. Dahil sa eleksyon, may bala ka siguro. Yun ang naiisip nila. When you accuse them as corrupt or corrupt agency sila, bring forth your evidence. Dokumento pa lang na kulang ang hawak mo, and those are only initial observations. Napaka-unfair naman yon para po sa amin na nagkaroon ng mabuting ugnayan sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity, especially in the times of former President Rodrigo Duterte. Libo-libo po kami ang mga bumalik loob sapagkat nagtiwala kami sa Task Force Balik Loob at ECLIP program. At kung ganun po ang inyong pananalita na hindi nyo po kami nakakausap kung ano po ang categorization, process, methodology, and mga pamamaraan kung paano ka nabibigyan ng social benefit support and financial support, ay sana po nag-imbestiga muna kayo ng kumpleto. Kami po, hindi po kami lahat may armas pag bumalik. Sabi nga ni Ma'am Lorraine, di ba Eric, ang mga high-powered rifles na ibinalik lang ay mga 8 to 10,000. Pero ang nag-surrender sa CPP, NPA, NDF, mga 25,000. Tama po kayo, Ma'am Lorraine? So yung iba walang 35 because that includes armas already, Ma'am Lorraine, mga underground mass organization, party elements, party branches, local militia, regular NPA. So, pwede pong ganun na Senator Tulfo ang kalagayan. Let them explain first before you accuse them and malign and destroy the reputation of an agency of the government for which you ought to defend also, rather than destroy it on mere initial information lang na nakikita po ninyo. Kaya po, hindi lahat ng nagre-rebelde at bumabalik sa pagiging rebelde papuntang gobyerno ay armas ang kategorya sa pagtulong sa kanila. Ako po wala kong bit-bit na armas, but I availed also the Task Force Balik Loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, NDF. So iko-question mo rin ako bakit binigyan ako ng suporta. So dapat sana po naging open-minded muna kayo bago kayo naging mapanghatol. At yan po ang naging pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat
at wala kang preno, magkaiba po ang Yun Idol lang. Rapi Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa function mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. Ayun, para kasing naa-apply ni Senator Raffy nga yung sa programa niya sa television, no, diyan sa Senado. Nagiging parang isa na lang. Tapos dito sa Senado medyo parang sumobra. Di ba? Correct. I think that what si Senator Tulfo has really just revealed to us is his ignorance, Yes. no? And he doesn't know that he doesn't know. And he's very, very arrogant Grabe about ka, it, no? Na he said, it's just common sense. No, it's not. It's not common sense kasi nga yung 35,000 na surrenders pero yung barrel no sa CPP ay mga 10,000 lang, 8 to 10,000 lang, no? So, is that common sense? That it only shows that you don't know the whole story. There's so much that you don't know. And it's hard to admit this if your ego is as huge as Alimol. really huge as that Senate building, di ba? So that's why you know what, humility talaga is so important in a leader, and it just looks really it's just so embarrassing to look at something like that. And of course I know the people there, no, a lot of them personally, and I respect them, no, despite our differences, they've paid their dues to our country. Nagsilbi ang mga yan. They don't deserve that kind of treatment. Well, anybody naman that sits there when you're invited in Congress deserves statesman-like behavior from our senators, no. At pero nga kasi nga itong si Senator Tulfo, I think he's still caught in that persona of being the Messiah and that sort of thing. Diba? That's his, I don't know him not too well, but the TV personality. Yeah, that TV personality and the shortcuts, diba? That, in my opinion, is very dangerous because it dumps down an entire country, no? That branding of Erwin Tulfo, no? So, konting respeto and siguro as a senator, what we would expect from a senator is to have a deeper understanding of a problem if he is sincere, no, in moving our country forward and making it what we've always wanted it to be, peaceful, where there's progress, diba? So, wag agad-agad. But we're not saying naman na kung walang corruption, wag hindi. Observe it, but don't jump to conclusions. And don't be disrespectful there, no, na tumatalon ka dyan and you pretend like you know, but really it's really awful. It's cringeworthy to see you say something like that and to pretend like you know when you don't know. And what's even worse nga, like I said, is you don't know that you don't know. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin si Dr. Badoy at saka si Ka Eric. Ayan nga, no, sinasabi nga kay Senator Raffy Tulfo na parang maghinay-hinay ka. No, huwag basta-basta bintang ng bintang, kailangan muna na makita muna yung tunay na ebidensya, 'di ba? Talagang hindi mas masarap talaga na magsalita o kung ikaw ay mag-aakusa na meron ka talagang ebidensyang napakatibay. Dahil kapag wala ka talagang ebidensyang napakita, ay mahirap 'yun. Tapos mali pala yung nagiging paratang mo. Ikaw din yung mapapaya, ikaw din yung masisira. Although kilala naman natin si Senator Raffy Tulfo na ganyan talaga siya, no? Since dati pa. Kaya lang sinasabi nga dito na iba ang telebisyon dyan sa aktual na sa Senado. Kayo mga katunay, ano masasabi nyo tungkol dito? So once again, I'm BT and I'm out. Peace.